Ilang linggo na lang at mag-uumpisa na ang regular season sa panibagong season ng NBA at ang lahat ay kasalukuyang nagpapakondisyon na sa mga training camp. Isa sa mga inaabangan ngayong season ay ang team ng Golden State Warriors na gumawa na ng move para sa pag-improve ng kanilang team. Usapan ngayon ang bago nilang dynamic duo sa kanilang team. Sa loob ng ilang season, ang Warriors ay halos nakadepende sa Splash Brothers na sina Steph Curry at Klay Thompson. Samantalang si Draymond Green ang tumatayong third wheel para sa team. Pero ngayon ay magugulat ang lahat dahil mukhang magkakaroon ng sariling partner si Draymond Green. Sa katunayan ay binigyan na nga ng pangalan ang kanilang bagong duo. Ang Warriors core players ngayon ay nagkakaedad na mula na maipanalo nila ang kanilang first championship at di may kakailan na malapit nang matapos ang pagiging prime ng kanilang mga core players. Sa kanilang mga championship na naipanalo ay halos si Stephen Curry ang talaga namang nangunguna sa scoring. Ngayon, gumawa na rin ng iba't ibang hakbang ang mga teams sa parehong Eastern Conference at Western Conference at dahil dito, kailangan din makipagsabayan ng Golden State Warriors. Evil Twins, yan ang bagong duo ng Warriors sa katauhan ni Chris Paul at Draymond Green na inaasahan nilang babanat sa buong liga. Ang pagkadagdag ni Chris Paul sa Warriors ay nagbigay ng iba't ibang opinyon sa karamihan. Ang ilan ay excited na makita si CP3 na naidagdag ito sa Warriors roster. Samantalang ang iba naman ay di pa rin makamove on sa tinatawag na generational rivalry. Pero sa kabila nito, asahan na ang running tandem ni CP3 at Draymond Green na ipapare sa Splash Brothers at ito ay magdudulot ng iba't ibang challenges sa Warriors motion offense. Malalaman at makikita natin ang mga pagbabagong ito pagkatapos lang ng ilang linggo sa pag-uumpisa ng NBA. Pansamantala kasi na di makakapaglaro si Draymond Green dahil sa natamo nitong ankle injury bago mag-umpisa ang bagong NBA season. Injury din ang nakakasagabal kay Draymond Green sa mga nakalipas na season. Gayunpaman ay nagagawa naman itong makabalik agad para makapaglaro. Kagaya na nangyayari sa nakaraang taon ay nakapaglaro ito ng 73 games sa kabila ng mga injury. Si Draymond Green ay 33 years old na kaya medyo prone na rin ito sa injury. Mula nang manalo ang Warriors ng championship noong 2022 ay may naitalang 14 minor injuries kay Green kaya naman umabot ng 9 games ang na-miss nito. Pero kung ating titignan ay mas marami itong games na present noong nakarang season kumpara sa anumang season nito mula pa noong 2017. At ngayon sa usapang Draymond Green ay ano nga ba ang connection niya sa Evil Twin duo ng Warriors? Alam natin na si Draymond Green ay kilalang team enforcer, isang impatient, loud-mouthed get-in-your-face na walang kinakatakutan at malakas mangasar. Siya ang tipo ng player na magugustuhan mong nasa inyong team pero ito ay kaiinisan mo kapag siya ang iyong kalaban. Ito naman ang pangunahing rason kung bakit ang ilan sa Warriors players at kanilang mga fans ay naiinis kay Chris Paul. Si Chris Paul ay isang malit na player na isa ring enforcer sa team. Siya ang weaker version ni Draymond Green bilang antagonizer o nagpapasimula lagi ng gulo. Parehas silang dalawa na vocal sa loob ng court at parehas na obsessed manalo sa game. Parehas din silang dalawa na laging naghahanap ng oportunidad sa loob ng court para makatulong sa kanilang team. Si Draymond Green ay mas physical ang galawan at ginagamit niya ito para mas maramdaman ang presensya nito sa game. Dinidikitan nito ang kalabang player at pinipwersa na maging uncomfortable gamit ang malupitang trash talk. Si CP3 naman ay gumagamit ng maingat na pamamaraan para ma-foul ang kalaban at gamit ang rules of the game sa pamamagitan ng kanyang matinding high IQ plays. Hindi lang siya knowledgeable sa bawat games kundi aware din ito sa mga rules in play sa anumang sitwasyon. Kagaya ng sinisigurado nito na ang kalaban ay matatawagan ng technical sa di pagtatak-in nito ng short sa pagpasok ng game. O kaya naman nakakagawa ito ng move para matawagan ng foul ang mga inexperienced na kalaban na saka na lang nila marirealize kapag nakabalik na sila sa kanilang focus sa game. Pero sa tingin nyo, ang evil twin kaya ni Draymond Green at Chris Paul ay mag-work? O magiging magkasundo kaya ang dalawa? Mahirap sagutin pero sa tingin ko ay oo. Naiintindihan ni Draymond Green ang kanyang impact sa Golden State Warriors sa pagkabigo nitong manalo sa second round ng last season. At dahil dito ay nagpakita siya ng growth at maturity. At sinabi pa nito na willing ito at kaya niya maglaro kasama si Chris Paul. Ayon nga sa kanya, alam niya kung ano ang kayang ibigay ni Chris Paul para sa team at may matututunan pa rin siya sa veteran na ito na dati ay kinikilala niyang villain sa court. Sinabi rin ni Chris Paul na siya ay excited na makasama si Draymond Green bilang isang enforcer sa kanilang team. Patunay na ang dalawang players ay handang gawin ang lahat para maging maganda ang ugnayan nilang dalawa para sa team. Ang pagsasama ni Draymond Green at CP3 sa loob ng court na parehong may winning mentality ay magbibigay ng matibay na leadership sa Warriors team at makakatulong na magbigay ng organisadong motion of offense. Si Steph, Klay, Green at CP3 ay panigurado na magbibigay ng mahirap na challenge sa anumang team na hindi nakandang i-handle ang mentally at physically na nakakapagod na game ng basketball. Sa tulong ni Chris Paul ay mababawasan ang kanilang turnovers at magbibigay sa Splash Brothers ng mas maraming opportunities na maka-score. Ang tanging nakikita ko na magiging problem ng team ay kung mananatili si Draymond Green sa pagiging passive at iiwas sa
sa scoring role, pero siguro ay nakahanda naman na ang team na solusyonan ito. Maaring hindi kasing bilis ni Draymond Green si Klay at Steph, pero siya ay exceptional sa mahinang side cuts. Nakikita nito at ginagawang advantage sa mga cutting lanes at sinisigurado nito na magsisisi ang team na hindi siya tututukang bantayan sa pag-score. Maliban dyan ay sinabi ni Chris Paul na ang importante sa kanya ay manalo at wala siyang pakialam kung magiging starter siya sa lineup o magiging second unit ito. Isa rin kasi itong malaking katanungan sa darating na NBA season dahil sa di makakapaglaro si Draymond Green ng baka mahigit sa 4 na games, kaya si Chris Paul kaya ay ilalagay sa starting lineup kasama sina Steph, Klay, Wiggins at Kevin Looney. At obviously, ang mga players na ito ay talagang committed na manalo. Pero sa tingin ko hindi na dapat pang tanungin dahil nararapat na siya ay nasa starting lineup. Draymond Green at Chris Paul, dalawang players na inasahang magpapacilitate ng malaki sa opensa ng Golden State Warriors at ngayon ay kasalukuyan na silang nagtitraining para sa panibagong season ng NBA. Panigurado na malaking adjustment ang mangyayari sa pag-uumpisa nila sa laro pero parehas silang committed na gawin ang lahat para manalo. Ang Golden State Warriors ay hopeful na makakatulong si Chris Paul sa stability ng opensa na siyang kahinaan nila sa nakaraang taon kung paano i-handle ang bola. Ang move na ginawa ng Warriors para makuha si CP3 ay inasahang magdudulot ng panibagong lakas para sa Golden State Warriors. At kung noon na dati ay sworn enemies sila Draymond Green at CP3, ngayon iba na ang sitwasyon at isa itong good sign para sa Golden State Warriors. Bago pa nagumpisa ang training camps ay magkasama na ang dalawa na nag-iensayo, kaya ating abangan ang magiging performance ng Evil Twins sa panibagong season ng NBA.